Magandang gabi kapatid kaibigan, linggo na naman po ng gabi, narito po muli ako ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na why we should we entrust our life and soul in Christ. Sa Tagalog, bakit kailangan natin ipagkatiwala ang ating buhay at ang kaluluwa kay Kristo? Bakit nga po ba? Kapatid kaibigan, ako ay magbibigay lamang ng 6 na dahilan sa maraming katibayan sa Bible kung bakit karapat-dapat na si Kristo ang pagkatiwalaan natin sa ating buhay at kaluluwa. Narito po ang pagkakasunod-sunod ng mga dahilan. Ang una pong dahilan, sapagkat si Kristo ay Diyos. Pangalawa, sapagkat nasa Kanya ang buhay. Pangatlo, sapagkat alam ni Kristo ang lahat ng bagay, pati kaisipan natin. Pang-apat, sapagkat ang kapangyarihan niya at kapamalaang sa langit sa lupa ay ibinigay na sa Kanya. At ang panglima, sapagkat siya'y pinalulugdan ng Ama. At ang panghuli, sapagkat si Kristo ay hindi nagbabago. Yan po ang mga 5 kadahilanan kung bakit kailangan si Kristo ang pagtiwala natin ang ating buhay at kaluluwa. Ang una pong dahilan, sapagkat si Kristo ay Diyos. At ang pagpapatunay po nito ay natala sa Isaiah chapter 9 verse 6 na ganito po ang sinasabi, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yan po ang pagpapatunay na si Kristo ay Diyos. At may marami pa pong talata na natala at nasulat at pinatutunayang si Kristo ay Diyos. Sa Roma 1:7, Roma chapter 1 verse 7 ay sinabi rin ang ganito, sa lahat ninyong mga nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos na maging banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapangyarihan mula sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay isa pa pong katibayan na si Kristo ay Diyos. At isa pa po sa Roma chapter 9 verse 5 ay sinasabi rin ang ganito, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat Diyos na malawalhati magpakailanman siya nawa. Doon po ay binanggit din naman na si Kristo po ay Diyos. Sa Colossus chapter 2 verse 9 ay nababasa rin po ang ganito, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. At isa pa po sa Hebreo chapter 1 verse 8 ay natala din ang pagiging Diyos ni Kristo na ganito po ang sinasabi, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman ang sentro ng katuwiran
ay siyang sentro ng iyong kaharian. At sa Colossus po ay sinabi, who is the image of invisible God, the firstborn of every creature. Yan po ang mga talata na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Ang pangalawa pong dahilan, sapagkat nasa Kanya ang buhay. Ito po ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan nating ipagkatiwala sa Kanyang ating buhay at kaluluwa. Sapagkat nasa Kanya ang buhay, ito po ay natala sa John 14 verse 6 na ganito ang sinasabi. Sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Yan po ang sinasabi sa John chapter 14 verse 6, sapagkat nasa Kanya ang buhay. Sa Acts chapter 4 verse 12 ay natala din at ganito po ang sinasabi, at sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yan po ang pangalawang kadahilanan kung bakit karapat-dapat natin siyang pagtiwalaan ng ating buhay at kaluluwa. Ang pangatlo pong kadahilanan, sapagkat alam ni Jesus ang lahat ng bagay at pati kaisipan ng tao, at ang katibayan po niyan ay natala sa John chapter 2 verse 12 na ganito ang sinasabi, sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sinuman ay magpatotoo sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinaloloob ng tao. So alam po ni Kristo ang niloloob ng tao. Hindi na kailangan patutuhanan ng tao sa Kanya. Itong tao ito'y mabait. Itong taong ito ay matino. Hindi na po kailangan patutuhanan ng tao sapagkat wala naman pong nalilihim sa Diyos. Alam po niya ang niloloob ng tao. At ito pa po ang patungkol sa at ito po ang referensya nito ay ang patungkol po sa Samaritanang babae na nakadaupang palad ni Jesus sa balon ng tubig, na kung saan sinabi ni Jesus sa babae, oo, tama ang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat ang nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Paano pong lalaman ni Jesus? Ngayon lang naman po niya nakadaupang palad ang babae, sapagkat wala nga pong malilihim kay Jesus. Lahat nga po talos niya ang laman ng puso at iniisip ng tao dahil nga po siya ay Diyos. Para po sa mas magandang maunawaan at maintindihan nyo ng mas maigi, basahin niyo po ang sinasabi doon po sa John chapter 4 verse 12 to 18 upang lubos nating ninyong maunawaan ang tagpunang ito ng babaeng Samaritana sa balon at ni Kristo. Doon niyo po mababasa yan ng buo sa John chapter 4 verse 12 to 18 sa mas malinaw na pagkakaintindi. Kailangan po nating basahin. At ang isa pa pong pagpapatunay na alam ni Kristo ang kaisipan ng tao ay yung pong kasaysayan po ng istorya ni Abraham, na kung saan po sinabi po sa kanya ng mga tao, di yata ikat, matanda ka pa sa aming ninunong si Abraham. Kasi pong alam ng mga tao, akala nila si Kristo ay tao lang
na pinanganak na mas matanda si Abraham. Hindi po nila alam, ang sabi nga po ng Panginoon, before Abraham bago po si Abraham, ako na. Ibig sabihin, wala pa si Abraham, siya na po ang Panginoon, siya na po ang Diyos. Kasi nga po, hindi abot ng kaisipan nating mga tao ang kaisipan. Kaya po nakapagsalita ang mga tao ng ganun sa Kanya, sapagkat di po nila alam na si Kristo bago pa si Abraham ay Diyos na. Kaya nagtataka po sila bakit sinabi na Diyata ika't matanda ka pa sa aming amang Abraham. Wala ka pa nga ikang 50 taon. So doon po makikita natin na talos ng Diyos, talos ni Kristo ang puso at nilalaman ng bawat kaisipan ng tao. Yan po ay mababasa natin sa John chapter 8 verse 56, 57, 58. Ang tagpo pong yan ni Abraham at ng Panginoon sa pakikipagtalastasan doon sa mga lahi po ni Abraham. Para po lubos nating maunawaan, yan po ay ating basahin. At ang pang-apat po, sapagkat ang kapangyarihan at kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na po kay Kristo, sapagkat si Jesus ay may kapangyarihang taglay sa langit at sa lupa. Ito po ay pinatotohanan ng banal na kasulatan na natala sa aklat ni Mateo, chapter 28, verse 18, na ganito ang sinasabi, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. At dahil siya nga po'y nagtataglay ng kapangyarihan, nalalaman niya ang lahat ng bagay, at ito ay natala sa aklat ni John chapter 16 verse 30 na ganito po ang sinasabi, Ngayon ay nakikilala namin at nalalaman mo ang lahat ng bagay, o nalalaman daw po ng ating Panginoon ang lahat ng bagay, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinuman, dahil dito nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Yan po ang sabi ng mga alagad. Ibinigay na po sa Kanya ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Sa langit at sa lupa. Kaya yun po ang isang dahilan na karapat-dapat lamang na ipagkatiwala natin ang ating buhay at kaluluwa sa Panginoon, sapagkat siya na po ang namamahala sa langit at sa lupa. Ang kapamahalaan po'y ibinigay na sa Kanya. Ang panglima pong dahilan ay sapagkat siya'y kinalulugdan ng Ama. Siya'y kinalulugdan ng Diyos, at ito po ay natala sa Mateo chapter 3 verse 17. At narito po ang isang tinig. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. At dahil siya nga po ay kinalulugdan ng Ama, ang anumang gawain ng Ama ay magagawa rin niya. Ang batayan po nito ay natala sa John chapter 5 verse 21 na ganito po ang sinasabi, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. So, dahil po siya'y kinalulugdan ng Ama, ang nagagawa po ng Ama ay nagagawa rin ng anak. Nakabubuhay ang Ama,
nakabubuhay din po ang anak. At ang ipang-anim pong dahilan kung bakit kailangan nating ilagak ang ating tiwala kay Kristo, ang ating buhay at kaluluwa, sapagkat si Kristo po'y hindi nagbabago. Siya ang kahapon, siya ang ngayon, siya at magpakailanman. Yan po ay natala sa Hebreo 13 verse 8. Kapatid kaibigan, narinig natin ang mga konkretong dahilan kung bakit kailangan sa Kanya natin dapat ipagkatiwala ang ating buhay at kaluluwa. Kapatid kaibigan, wala nang iba pa na katulad ni Kristo na pwedeng mapagkatiwalaan natin sa ating buhay at kaluluwa. Kaya kapatid kaibigan, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Kung hindi mo pa naranasan ipagkatiwala sa Kanya ang iyong buhay at kaluluwa, ito na ang panahon. Samantalang may panahon pa. Kapatid kaibigan, maaari kitang samahan sa maikling panalangin ng paglalagak ng buhay mo sa Kanya para maranasan mo rin ang mga sumusunod. Ang pagiging Diyos ni Kristo, ang buhay na walang hanggan sa piling niya, ang kapangyarihan niya na kayang bumago sa buhay mo, at ang maranasan na kalugdan ka rin ng Diyos Ama na katulad niya. Kung gusto mo maranasan yung 4 na binanggit, inaanyayahan kita kapatid na ikaw na nanonood ng video ito, na tayo ay lumapit sa Panginoon at ilagak natin ang ating buhay at kaluluwa sa Kanya, sapagkat ito ang pinakamabuting magagawa ng tao, ang ipagkatiwala ang kanyang buhay at kaluluwa kay Kristo, na kung saan ay binanggit ko ang 5 kadahilanan kung bakit karapat-dapat natin siyang pagkatiwalaan. Unang kadahilanan, sapagkat si Kristo ay Diyos, sapagkat nasa Kanya ang buhay, sapagkat alam ni Kristo ang lahat ng bagay, sapagkat ang kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa Kanya, sapagkat siya ay kinalulugdan ng Diyos, at dahil kinalulugdan ng Diyos ang nagagawa ng Kanyang Ama ay nagagawa rin niya, at ang panghuli, sapagkat siya hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, siya pa rin ang Diyos magpakailanman. Kaya kung ibig mong maranasan ang mga binanggit ko, inaanyayahan kitang sumabay sa panalangin ng pag-anyaya na maging Diyos mo si Kristo sa iyong puso at buhay, at maranasan mo ang kalugdan din ng Amang katulad niya na kinalugdan ng Ama. Tayo ay manalangin. Ama, lumalapit po kami sa iyo sa gabing ito, na kung ang sino mang sumasabay sa panalangin sa video na ito, Panginoon, at lumalapit siya sa Panginoon, sa iyo, at gusto nilang maranasan ang pagiging Diyos mo, maranasan nila, Panginoon, na ang kapangyarihan mula sa iyo, at maranasan nila, Panginoon, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling mo, at kalugdan din sila ng Diyos kagaya mo. Tulungan mo, Panginoon, ang mga taong nanonood ng video ito, maintindihan at maunawaan nila ang mga tinalakay namin, na kung sino ka sa buhay naming mga tao, Panginoon.
Dalangin ko, Panginoon, hipuin mo ang puso, ang isip ng mga taong nanunood ng video ito, Panginoon. Alam ko, Ama, ito ay salita mo, hindi ito babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Hinihingi po namin ang bagay na ito sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat mga kapatid sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabi ito sa pagtalakay natin na kung sino ba si Kristo at bakit dapat natin siyang pagkatiwalaan sa ating buhay at kaluluwa. Hangad ko sana'y naintindihan mo at naunawaan mo ang mga tinalakay natin, ang mga kadahilanan kung bakit dapat natin siyang paglagakan at pagtiwalaan ng ating buhay at kaluluwa. Salamat sa gabi ito, sa pagsama mo sa pagtalakay natin sa mga nabanggit na kadahilanan. Ingatan at pagpalain tayo ng Panginoon. Samahan tayo sa ating pagtulog sa gabing ito. Amen.